ang election dyan? O ano, pasok ba ang mga manok nyo sa senator? Alam nyo guys, hindi ako familiar lahat ng kumandidato sa pagka-senator, but I'm so happy na meron ring napasok na familiar ako, at I'm so happy kasi even though hindi po ako familiar sa Philippine politics, pero sa mga naririnig ko dito sa mga candidates na ito, mabait sila, saka hindi naman corrupt. Meron rin silang naipasa sa Senado, 'di ba? Yan ang importante, guys. Hindi lang yung sitting pretty, nagpa-cute, at yung lagi lang nagnanakaw sa government, 'di ba? Yun dapat meron kang naipasa na batas. At tignan natin guys, ito ay right here in Canada, it's May 12. So in the Philippines, it's already May 13, and now it's 6:30 p.m. in Canada, at ito ay 1 hour ago sa Philippines. So this one is May 13 at 9 a.m. Diba? 9 a.m. yan, 9 a.m. dyan, May 13. So number one, and I will also react kung bet ko ba sila or ano, 'di ba? Tapos pass kung hindi ako familiar. So number one ngayon, mga kababayan, is Bongo! Si Bongo, mga kababayan, sa tingin ko naman sa kanya, okay naman to si Bongo. Parang mabait naman ito si Bongo, no? So, ako mga kababayan, hindi po ako stick sa isa lang partido, ha. I think of the candidate as a person and as a politician. So, si Bongo ay known for Duterte camp. So, I will agree with Bongo talaga, kasi meron akong kakilala, mga kababayan, dyan sa Cebu. I'm originally from Cebu na, di ba, meron siyang naipasa na batas, yung malasakit, ganyan, di ba? Even though pera naman yan sa government, pero siya ang nakapasa dyan. At may kakilala po talaga ako na nakinabang dyan sa malasakit na yan. So, hindi lang puro nakaw, ha? O, hindi natin alam yung mga ginagawa nila dyan, pero at least merong naipasa na para sa mga mamamayang Pilipino, o di ba, malasakit, galing kay Bongo. At number 2, tuwang-tuwa ako nito, mga kababayan. I'm so happy talaga. So, Aquino, Bam Aquino. By the way, mga kaibigan, it's already 80.44 ang na-count na ballots, no? So, malapit na talaga. So, sure na talaga ito si Bongo. Tapos, second is Bam Aquino. Yes! You know, guys, when it comes to Aquinos talaga, from Cory Aquino, si Noynoy, tapos itong si Bam, ano naman talaga, hindi talaga sila magnanakaw. Even though si Cory Aquino, parang very lax, 'di ba? Sa time niya, very lax siya, kaya maraming nagnanakaw at take for granted siya, 'di ba? Pero when it comes naman to Bam Aquino, ito talaga si Bam Aquino ang maraming naipasa na mga batas. Grabe, from yung mga batas niya for the small scale businesses, tapos yung mga tax for foreign, at saka yung import at saka export taxes. So, naipasa rin niya. Marami siyang naipasa na batas, mga kaibigan. I think, since umupo siya 2013, di ba? At tapos, meron na siyang naipasa na 9 na batas. Tapos, yung libre na college program, para yung free college tuition, 'di ba, sa kanya rin 'yan. So, I'm so happy na napasok si Bam Aquino, at nakuha niya ngayon as of now is 16,817,000. So 24%, kasi ano pa ang na-count as of now sa pag-record ko ngayon 80.44. So ito, mga sure na to, kahit final na yung counting of ballots, pero ito 80.44, pero ito sure na to. Tapos number 3 is De La Rosa. I'm not sure kung ano ang naipasa niya na batas, 'di ba? Senator na siya noon. I really don't know, or sitting pretty lang ba siya sa Senado, at
accept lang ng accept ng salary niya at sa mga benefits niya bilang senador. Ano ba, kung kayo po ay pro Duterte at ano kayo, you like De La Rosa, so kindly comment naman dyan kung ano ang naipasa ni De La Rosa ha. Para malaman ko naman ay ito, Tulfo. So si Tulfo naman, itong sino ba to, si Erwin, di ba dalawang Tulfo, ito ba yung may show, si Erwin ba yan, Erwin Tulfo, di ba? Si Erwin ba yan or hindi? Ay, iwan ko, parang hindi, no, iba, no. So hindi po ako familiar sa Tulfo na to. Ang alam ko lang na Tulfo yung may nasa show, ano bang pangalan yun? Basta ito, Erwin Tulfo, parang hindi, no. So hindi ko alam kung ano ang political background niya. So paki-comment naman dyan kung ano, agree ba kayo dito kay Erwin Tulfo or hindi. So tell me naman kung ano mga nagawa niya. So number 4 siya. So ewan ko, questionable for me. Ito, number 5. Gustong gusto ko talaga to siya. Merong ganito, merong utak talaga. Kiko Pangilinan. Yes. Yes, mga kababayan. Hindi ko mag-gets yung iba na bakit ayaw nila kay Kiko. Kiko is a very intelligent politician, lawyer po yan, napaka-intelihente, tapos marami ring batas na naipasa, di ba? Tapos hindi siya no na nagnakaw sa Senado. Marami po siyang naipasa ng batas sa Senado. So why not? Bakit ayaw nyo, 'di ba? So paki-comment naman diyan kung bakit ayaw nyo kay Kiko Pangilinan. Number 6 is Marcoleta Rodante. To be honest guys, hindi ko na po talaga kilala to. 10 years na po ako dito sa Canada pero hindi ko kilala to. So paki-comment naman diyan. Paki-comment kung sino to si Marcoleta, ano po itong background niya ha. Paki-comment naman diyan. Tapos Lacson is in number 7. Ping Lacson. All I know about Ping Lacson is when it comes to crime at saka peace and order, ano siya, tigasin po talaga, alam niya, pero hindi po rin ako sure sa mga naipasa niya na batas noon nung senador pa siya. So ano sa tingin nyo mga kabayan? Paki-orient naman po ako kay Lacson kung meron bang batas na naipasa. Pati rin ito si Soto ilang dekada na ba sa Senate, pero wala akong narinig na batas na naipasa niya. So nakaw lang ba to si Soto at saka si Lacson? Ewan ko, hindi ako familiar, no? So paki-comment rin dyan. Cayetano, feeling ko naman ito si Cayetano may naipasa na batas, but specifically hindi ko talaga alam kung ano, pero may narinig ako na maganda rin itong si Pia Cayetano at merong mga batas na naipasa dyan sa Senado. Tapos number 10 is Villar Camille. Meron bang batas na naipasa? Pero meron ba itong si Camille Villar ay ano ba to? Ang asawa ba to or ang anak? Ano to ni Manny Villar, si Camille Villar, parang anak na, no? Anak. Although masasabi rin natin baka hindi rin naman siya magnakaw, no, kasi ang yaman-yaman nila. Siguro may mga ano lang, yung mga benefits for their business, mga ganyan. Basta hindi lang magnakaw, okay lang yan. Tapos Lito Lapid, di ba? Ano siya? Governor ng Pampanga ba yan? Pampanga. So yung mga taga Pampanga dyan, Pampanga or Pangasinan, meron bang naigawa si Lito Lapid sa province nyo? Magandang governor ba siya or politician dyan sa lugar nyo? Kasi kung maganda yung pagkadala niya sa province nyo, yung may mga project, ganyan, hindi lubak-lubak yung daan, so okay na rin ito si Lito Lapid. Basta merong mga past projects sa mga towns nila or sa province nila, okay ako dyan kahit artista, di ba? Marcos Aimee, ay balimbing ano ba talaga Aimee? Sa kaliwa, sa kanan ka, ano ba talaga? At si Aimee Marcos, anong batas na inaipasa rin sa Senado? Mga kababayan, paki-orient rin ako mga kababayan, pero ayoko talaga dito kay Aimee Marcos, ayoko. Mukha lang, ayoko na talaga. Tapos, sino to si Ben Bitag Tulfo? Another Tulfo?
Ilan na ba silang Tulfo? 'Di ba may Tulfo na dun sa ano, yung nasa show, may Tulfo na diyan sa Senado yung ano, party list, 'di ba? I-ano niya 'to, mga kapatid niya 'to. Too much Tulfo na, wag naman, 'di ba? Nga number 14, Bong Revilla sa Cavite, 'di ba? So kami yung taga mga Cavite, ano, maganda ba yung pagkadala ng Revilla diyan sa Cavite? May mga projects ba? Hindi ba lubak-lubak yung mga daan nyo? Or baka ang pinaganda lang yung daan papunta sa mansyon nila. Dapat yung proyekto para sa lahat, hindi lang yung daan papunta sa mansyon nila o papunta sa farm nila o sa mga business nila. Dapat yung mga daan talaga na daanan ng mga public vehicles, 'di ba? Para naman ano, merong makikita sa publiko kung ano ang naigawa at kung saan napunta yung ano, budget para sa lugar nila. Tapos next is Binay Abi. Hala, uy, sino to Binay? Ano to? Anak or kapatid to ni Binay na yung babae na senadorin? Ewan ko, ano to, anong politician siya, anong past history niya? Abalos Binhor. Huy, narinig ko to, itong si Abalos, maganda daw to. Marami talagang nag-i-endorse sa kanya itong si Binhor Abalos, no? So, bakit number 15 lang siya or number 16? 'Di ba? Bakit sayang naman, 'di ba? Jimmy Bundok. Singer ito, 'di ba? Yung boyfriend ni Nina, yung ex-boyfriend ni Nina na nagkaano pa nga sila, may iskandalo sila noon ni Nina kasi ano to, nangutang ito ni Nina nung girlfriend pa siya ni Nina, boyfriend pa siya ni Nina na singer. May utang siya kay Nina, tapos meron silang hadwaan yata, parang ganyan nung nagkahiwalay na sila. So, ewan ko ba, GB Bundok, may utang ka pa kay Nina, GB Bundok. So, ano, nabayaran mo na ba yung utang mo kay Nina? Tapos, ano, senador ka dyan, baka uutangin mo rin yung ano, budget ng government. Hala, si Manny Pacquiao, 18. Mga kababayan, si Pacquiao, hindi naman siguro to magnanakaw, no? Hindi siya magnanakaw sa pera ng government. Pero, ano bang naipasa niya? Parang wala naman. Manny, ano bang naipasa mo, Manny? Grabe ka naman, Manny. So, ano ka lang dyan, flower girl sa Senado. Dapat may naipasa ka sana, Manny. Okay ka sana kasi hindi ka magnanakaw pero wala kang naipasa. So, ano ka lang dyan? Accessory sa Senado, sa Senate, no? So, wag na, Manny. Ano ka na lang? Bilhan mo na lang ng Hermes si Jinky. Kahit talo ka, matutuwa rin yun, di ba? Hi, Philip Salvador 19. Huy, Philip Salvador, ano, barangay captain ka muna, Philip Salvador. Grabe ka naman. Wala ka namang experience, tapos, ditso, senador. Hala, mag-ano ka muna, barangay captain ka muna, o barangay councilor, Philip Salvador. Ambisyoso ka ha, grabe ka. Sino to si Bosita Bonifacio, hindi ko kilala. O, Mendoza, Heidi. Maraming nagsasabi, mga kababayan, na maganda daw to si Mendoza, Heidi. 6 million lang yung ano niya, votes niya, 6,900,000. Hi, number 22, Willie Revillame. Hoy, Willie, bigyan ng jacket yan. Wala na, talo ka na, Willie, ha? Huwag ka na, ano ka na lang, Willie. Mag-produce ka na lang ng mga show at saka mga movies, Willie. Huwag na sa Senado napaka-ambisyoso mo naman, really. Attorney Rodriguez, 23. Hindi ko nakilala itong mga iba, mga kababayan. Hindi ko Uy, si Doc Willie Ong, sabi niya hindi na siya magkandidato. So, ano pala, na-push through niya yung goal niya, ambition niya na will run for senador. Pero Doc Willie, magpagaling ka muna, Doc Willie. Although, kung malinis naman talaga yung niya, gusto niya na tulungan yung government, why not? Pero, hay nako, Doc Willie, magpagaling ka muna dyan kasi baka matrigger yung mga, babalik yung cancer mo, wag na. Gringo hunasan. Mga typical na mga politician, di ba? Mga typical na mga
Hi, Kibuloy, number 31. Hi, buti na lang. Ay. Of all these candidates, mga kababayan, ayoko talaga kay Kibuloy. Akalain mo, Diyos siya or anak siya ng Diyos. Baka kung mananalo siya, mga kababayan, sasabihin niya, oh, nagnanakaw ako ng pera ng gobyerno kasi ako ang Diyos. Pera ko to. Wala kayong karapatan na mag-question sa akin kasi pera ko to at anak ako ng Diyos. Hala, grabe ka, Kibuloy. Nasaan ka na, Kibuloy? Nasa impyerno pa ba siya? Lumabas na ba sa impyerno? Or dapat ka nang lumabas, Kibuloy. Wala na, talo na, Kibuloy. So, hindi ko nakilala yung iba, mga kababayan. So, I just hope, no, napasok talaga si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Sila yung gusto ko, mga kababayan. So siguro ito kasi 80% na ang counted as of this report sa Rappler. So 5 a.m. ba to? 6, 7, 8, 9, 10 a.m. in the Philippines, March 13. So, Bongo, okay ako. Bam Aquino, okay ako. Ayoko kay De La Rosa. Ayoko rin kay Erwin Tulfo. Yes na yes kay Kiko Pangilinan. Di ko kilala itong si Marcoleta. Ping Lacson, nasa gitna ako. Ewan ko. Soto, okay lang. Nasa gitna lang rin ako. Pia Cayetano, yes. Villar, maybe. Sa gitna na ako. Lito Lapid, I don't know. Marcos, I may know. So, yan muna, mga kababayan. Salamat ha. Tapos, may pag-asa pa ang Pilipinas kasi wala si Kibuloy. Yan talaga ang pinagdarasal ko, mga kababayan. Basta wala lang si Kibuloy. So thank you very much for those who were thinking about the Philippine future. Hindi dahil kasi Duterte kayo, straight vote na kayo, pati si Kibuloy. So yung mga Duterte dyan na hindi bumoto kay Kibuloy, salamat mga kababayan. At may may takot rin kayo sa Diyos. Akalain mo siya ay Diyos, hindi po yan mabuti. So salamat, mga kababayan. So good luck Philippines. At least nandyan si Bam Aquino, nandyan si Kiko Pangilinan. Okay, thank you so much. Please subscribe, like, comment, and share. Thank you.